Isuot mo na ang singsing na yan, Veronica. Tutal, mas bagay naman yan sa makinis mong daliri kaysa sa kalyadong kamay ng asawa ko. Kaunting tiis na lang, itatapon ko na ang basurang yon sa kalsada kung saan ko siya pinulot. Ang boses na iyon ay parang isang matalim na balisong na bumuon sa likod ni Mariket. Iyon ang boses ni Dario, ang lalaking 3 taon niyang pinagsilbihan. Ang lalaking pinag-alaya niya ng kanyang dangal at kinabukasan. Ngunit ang boses na dati ay puno ng tamis at pangako. Ngayon ay umaalingaw-ngaw sa loob ng madilim na pasilyo na tila huni ng isang demonyo. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Mariket sa kanyang nanginginig na mga kamay ang isang maliit na puting kahon. Sa loob nito ay ang katibayan ng isang himala, ang positibong resulta ng kanyang pregnancy test. Plano sana niyang isorpresa ang asawa ngayong gabi ng kanilang anibersaryo. Nagluto siya ng paborito nitong kare-kare, ang bango ng mani, at bagoong ay humahalimuyak pa sa buong bahay, sumasama sa malamig na hanging dala ng paparating na bagyo. Suot niya ang pinakamaganda niyang damit, ang kulay pulang bestida na binili niya mula sa kanyang maliit na ipon sa pagtitinda ng kakanin. Ngunit ang lahat ng iyon, ang bango ng pagkain, ang ganda ng kanyang bihis, ang saya sa kanyang sinapupunan, ay biglang naglaho at napalitan ng amoy ng pagkabulok. Ang amoy ng kataksilan. Dahan-dahang sumilip si Mariket sa bahaging nakabukas na pinto ng kanilang silid. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kanilang lampshades, nakita niya si Dario na nakayakap sa kanyang matalik na kaibigang si Veronica. Ang singsing na minana pa ni Mariket sa kanyang pumanaw na ina, ang tanging alaala ng kanyang nakaraan, ay pilit na isinusuot ni Dario sa daliri ni Veronica. Pero paanong plano natin, Dario? Ang malanding tanong ni Veronica habang humihilig sa dibdib ng lalaki. Baka mahalata ng matandang tatay niya sa Maynila kapag bigla siyang nawala. Tumawa ng mapait si Dario, isang tawang hindi kailanman narinig ni Mariket sa loob ng 3 taon nilang pagsasama. Huwag kang mag-alala, nakahanda na ang lahat. Sa lakas ng bagyong ito, sino ang magtataka kung madulas siya sa hagdan o malunod sa baha? Ang mahalaga, makuha natin ang pirma niya sa huling testamento na iniwan ng tatay niya bago tayo tuluyang lumisan. Pagkatapos niyon, ikaw na ang magiging reyna ng buhay ko, hindi ang manang na yan. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Dario, tila may isang bahagi ng puso ni Mariket ang nadudurog at nagiging alabok. Ang kanyang lalamunan ay nanuyo, naging kasing pait ng apdo. Ang kanyang mga binti ay naging parang jelly, tila hindi na kayang pasanin ang bigat ng kanyang sariling katawan. Ang maliit na sapatos ng sanggol na itinago niya sa kanyang bulsa ay tila naging kasing bigat ng tingga. Hindi siya makasigaw. Ang kanyang tinig ay nabaon sa ilalim ng malakas na kulog na gumetla sa buong kabahayan. Ang bawat patak ng ulan sa bubungan ay tila boses ng mga mapang-aping nilalang na nagtatawanan sa kanyang kamangmangan. Naramdaman niya ang isang mainit na likido sa kanyang pisngi. Luha. Ngunit hindi ito ang luhang dulot ng lungkot. Ito ay luhang nagmumula sa isang malalim at madilim na balon ng pighati. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo, hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa katotohanang ang mundong binuo niya sa loob ng 3 taon ay isa palang marupok na kastilyong buhangin na ngayoy winawasak ng malalaking alon ng kataksilan. Napahawak si Mariket sa kanyang tiyan. Doon sa loob, may isang buhay na nagsisimulang tumibok. Isang inosenteng nilalang na wala pang kamalay-malay na ang kanyang sariling ama ay ang halimaw na nagpaplano ng kamatayan ng kanyang ina. Naitanong niya sa kanyang sarili sa gitna ng katahimikan ng kanyang pagdurusa. Ganito ba kababaw ang halaga ng aking katapatan? Ganito ba kadali para sa kanila na itapon ang aking buhay na parang isang basahan matapos akong pakinabangan? 1 hakbang. 2 hakbang. Sinubukan niyang umatras nang hindi gumagawa ng anumang ingay, ngunit ang bawat dalaw niya ay tila isang pakikipaglaban sa libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang kaluluwa.
Ang bawat sulok ng bahay na dati ay itinuturing niyang kanlungan ay naging isang malaking bitag na handang lumamon sa kanya. Sa huling pagkakataon, bago siya tuluyang lumayo sa pintong iyon, nakita niya ang anino ng dalawa sa pader. Isang larawan ng dalawang ahas na nagpupuluputan sa isa't isa, handang maglabas ng lason sa sinumang dadaan. Tumalikod si Marikit. Ang kanyang puso ay tila isang piraso ng basong na basag sa libu-libong piraso na hindi na kailanman mabubuo pang muli. Ang tanging naririnig na lamang niya ay ang kumpas ng sarili niyang kaba, na tila isang martilyo na nagpapako sa kanya sa isang krus ng kawalan ng pag-asa. Saan siya pupunta sa gitna ng nagngangalit na bagyo? Sino ang kanyang tatawagan kung ang taong dapat ay nagtatanggol sa kanya ang siya mismong may hawak ng itak na nakatutok sa kanyang leeg? Tumayo siya sa tuktok ng hagdanan. Ang dilim ng ibaba ay tila isang malaking bibig na naghihintay sa kanyang pagbagsak. At sa gitna ng hagupit ng hangin sa labas, tanging isang tanong ang naiwan sa kanyang isipan. Isang tanong na magiging mitsa ng kanyang muling pagsilang o ng kanyang tuluyang pagpanaw. Panginoon, bakit sa kabila ng lahat ng aking pagmamahal, ang tanging isinukot nila sa akin ay ang kamatayan? Huwag kang tumingin ng ganyan sa akin, Marikit. Kasalanan mo ito. Kung hindi ka naging masyadong mapagtiwala, hindi tayo aabot sa ganito. Masyado kang mabuti. At sa mundong ito, ang mga taong tulad mo ay ginagawa lang tuntungan. Ang mga huling salitang iyon ni Dario ay mas masakit pa kaysa sa pagkakahawak niya sa balikat ni Marikit. Sa isang iglap, ang mundo ay biglang uminog. Ang pakiramdam ng kawalan ng timbang ay lumamon sa kanyang buong pagkatao, habang ang kanyang katawan ay bumulusok pababa sa matatarik na baitang ng kanilang hagdanan. Ang tunog ng bawat pagtama ng kanyang likod at ulo sa matitigas na kahoy ay tila isang malupit na ritmo ng pagkawasa. Ngunit walang anumang tunog ng pagsabog o pagkalabog ang lumabas sa kanyang bibig. Tanging ang hangin sa kanyang mga baga ang tila ninakaw ng bawat baetang na kanyang natinggalan. Nang tumigil ang kanyang pagbulusok sa pinakaibaba ng hagdan, ang unang naramdaman ni Marikit ay ang malapot at mainit na likidong dumadaloy mula sa kanyang ulo patungo sa malamig na sahig. Ang amoy ng wax at alikabok ay humalo sa malansang amoy ng kanyang sariling dugo. Sa itaas, nakita niya ang anino ni Dario at Veronica na nakatayo. Tila dalawang hukom na naghihintay sa kanyang huling hininga. Walang bakas ng pagsisisi, walang luha. Tanging ang malamig na panonood sa isang buhay na unti-unting kumukurap. Umalis na tayo, narinig niyang bulong ni Veronica. Hayaan mo na, ang bagyo ang tumapos sa kanya. Lumipas ang mga minuto, o marahil ay mga oras na tila walang hanggan. Ang malakas na bugso ng hangin ay nagawang itulak ang pinto ng kanilang bahay at ang ulan ay pumasok, dinala ang lamig ng kamatayan sa loob ng silid. Gamit ang natitira niyang lakas, gumapang si Marikit palabas. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa putikan. Ang bawat hila ng kanyang katawan ay tila isang pagpunit sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang isipan ay nakatuon lamang sa isang bagay, ang munting buhay sa loob ng kanyang tiyan. Anak, huwag mo akong iwan. Ang tanging dasal na paulit-ulit na bumubulong sa kanyang diwa habang ang ulan ay humahampas sa kanyang sugatang muka. Sa gitna ng kadiliman ng gabi at ng nagngangalit na unos, ang paningin ni Marikit ay nagsimulang maging kulay abo. Ang bawat patak ng ulan ay tila nagiging mabigat na bato na nagbabaon sa kanya sa lupa. Ngunit sa pagitan ng pagpikit ng kanyang mga mata, isang guhit ng liwanag ang tumama sa kanyang direksyon. Hindi ito kidlat. Ito ay isang matatag at maliwanag na sinag na nagmumula sa isang sasakyang pilit na binabaybay ang baha. Huminto ang sasakyan. Isang anino ang mabilis na bumaba. Ang mga paa nito ay lumubog sa putikan habang nagmamadaling lumapit sa kanya. Naramdaman ni Marikit ang isang pares ng malalakas na kamay na binuhat ang kanyang nanghihinang katawan. Ang init ng balat ng taong ito ay tila isang himala sa gitna ng nagyeyelong gabi. Kaya mo yan, huwag kang pipikit.
Narito na ako. Ang boses ay malalim, kalmado, ngunit puno ng otoridad at pag-aalala. Ito si Dr. Alon. Isang lalaking may sariling bit-bit na kalungkutan sa kanyang mga mata. Isang doktor na mas piniling manilbihan sa malalayong baryo kaysa sa mararangyang ospital sa lungsod. Sa gabing iyon, hindi niya inaasahang makakahanap siya ng isang babaeng tila itinapon ng langit sa gitna ng putikan, duguan, at tila wala ng pag-asa. Dinala ni Alon si Marikit sa kanyang maliit na klinika. Ang liwanag ng mga bumbilya ay sumakit sa mga mata ni Marikit. Ngunit ang bawat galaw ni Alon, ang paglinis ng kanyang mga sugat, ang pagkabit ng suwero, ang banayad na paghaplos sa kanyang noo, ay tila isang gamot na nagpapatuloy sa tibok ng kanyang puso. Ang baby ko, bulong ni Marikit. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig sa gitna ng tunog ng ulan sa bubungan ng klinika. Tumingin si Alon sa kanya nang may halong lungkot at determinasyon. Gagawin ko ang lahat, Marikit, pero kailangan mong lumaban para sa sarili mo at para sa batang ito. Sa mga sandaling iyon, habang ang bawat aparato sa loob ng klinika ay gumagawa ng mahihinang tunog ng pagbabantay sa kanyang buhay, naramdaman ni Marikit ang isang kakaibang koneksyon sa estranggerong ito. Sa mga mata ni Alon, wala siyang nakitang panghuhusga o pagnanasa, kundi isang purong pagnanais na magligtas. Ngunit habang lumalalim ang gabi, ang kondisyon ni Marikit ay biglang lumala. Ang kanyang lagnat ay tumaas at ang dugo ay nagsimulang muling dumaloy mula sa kanyang mga sugat na tila ayaw huminto. Ang bawat paghinga niya ay nagiging isang pakikipagbuno sa kamatayan. Napahawak si Alon sa kamay ni Marikit. Ang kanyang sariling mga daliri ay nanginginig sa bigat ng responsibilidad. Sa labas, ang bagyo ay mas lalong naging marahas. Tila ayaw hayaan na may isang buhay na makatakas sa kanyang mga kuko. Sinong gumawa nito sa'yo? Ang tanong ni Alon sa kanyang sarili, habang tinititigan ang mga pasa sa leeg at braso ng babae. Alam niya, bilang isang doktor, na ang mga sugat na ito ay hindi bunga ng isang aksidente lamang. Ito ay bunga ng isang malupit na pot. Nabalik ang diwa ni Marikit sa isang sandali, sapat na upang makita ang mukha ni Alon na malapit sa kanya. Ang kanyang mga labi ay nanginig, tila may gustong sabihin. Ngunit ang tanging lumabas ay isang mahinang hikbi ng pasasalamat bago siya muling lamunin ng kawalan ng malay. Sa gitna ng katahimikan ng klinika, isang tanong ang may iwan sa hangin. Mabubuhay pa ba ang sanggol sa loob ng isang ina na ang tanging natitira ay ang pagnanais na mamatay upang matapos na ang hirap? O ito na ang simula ng isang mas mahabang laban na hihigop sa kanilang dalawa sa isang mundong puno ng panganib? 5 taon na ang lumipas, ngunit ang bawat hapdi ng tubig alat sa aking mga sugat ay tila sariwa pa rin. Hindi ang sugat sa balat ang hindi gumagaling, kundi ang sugat sa dangal na tila kinalimutan na ng mundo. Ang mga kamay ni Marikit, na dati ay makinis at tila porselana, na yon ay puno na ng kalyo at lamat. Ang amoy ng mamahaling pabango ay matagal nang napalitan ng malansang amoy ng isda at anghit ng palengke. Sa bawat madaling araw, bago pa sumikat ang araw, naroon na siya sa tumpok ng mga basang basket, nagbibilang ng barya. Tinitiis ang lamig na tumatagos sa kanyang manipis na sweater. Sa probinsyang ito, siya ay kilala lamang bilang si Marie, isang biyudang tahimik na nagsusumikap para sa kanyang anak. "Nay, tignan mo po, marunong nga ako magsulat ng pangalan ko." Masayang boses ni Lito ang bumasag sa kanyang malalim na pag-iisip. Tumingin si Marikit sa kanyang 5 taong gulang na anak. Ang mukha ni Lito ay isang malupit na paalala ng nakaraan. Ang mga mata nito, ang hugis ng ilong, at ang paraan ng pagingiti ay hiram na hiram kay Dario. Sa bawat titig niya sa bata, tila sinasaksak ang kanyang puso ng isang kutsilyong gawa sa alaala. Ngunit sa likod ng hapdi ay ang matinding pagmamahal na nagbibigay sa kanya ng lakas na gumising sa bawat umaga. "Ang galing naman ng anak ko,"
Basta mag-aral ka ng mabuti, ha? Para hindi ka matulad kay nanay na dito lang sa palengke. Sagot ni Marikit habang hinahaplos ang buhok ng bata. Ang kanyang tinig ay banayad, pilit itinatago ang pagod na nanunuot sa kanyang mga buto. Minsan, sa mga sandali ng kanyang pahinga, nakakakita siya ng mga lumang dayaro na ginagawang balot ng tinapa. Doon niya nakikita ang mga anino ng kanyang dating buhay. Isang larawan ni Dario at Veronica sa isang marangyang pagtitipon sa Manila. Si Veronica na nakasuot ng makinang na diamante at si Dario na tila isang matagumpay na negosyante. Ang caption sa ilalim ay laging nagsasabi tungkol sa kanilang matatatag na pagsasama at tagumpay sa negosyo. Sa tuwing nakikita niya iyon, naramdaman ni Marikit ang isang mainit na bugso ng pot sa kanyang dibdib. Habang siya ay naglalaban ng damit ng ibang tao para lang may pambili ng gatas, ang mga taong nagtangka sa buhay niya ay namumuhay sa karangyaan gamit ang perang dapat ay sa kanya. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Tila gustong magdugo upang mailabas ang bigat ng kanyang nararamdaman. Huwag mong masyadong isipin ang mga bagay na hindi mo na mababago, Mari. Nilingon niya ang pinagmula ng boses. Si Dr. Alon. Sa loob ng 5 taon, si Alon ang nagsilbing haligi ng kanilang maliit na mundo. Siya ang nagbigay ng tirahan. Siya ang naging tanging saksi sa bawat iyak at bangungot ni Marikit sa gabi. Ang presensya ni Alon ay parang isang kalmadong dagat. Tahimik, malalim, at laging naroon para sumalo sa kanya. Doctor, minsan naisip ko, hanggang kailan ko kailangang magtago? Hanggang kailan ako mananatiling patay sa paningin ng batas? Tanong ni Marikit. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Lumapit si Alon at naupo sa tabi niya sa lumang bangko. Ang hustisya ay hindi laging mabilis, pero laging dumarating. Sa ngayon, ang kaligtasan ninyo ni Lito ang pinakamahalaga. You've sacrificed so much, Maury. Huwag mong hayaang kainin ng galit ang kabutihang natitira sa puso mo. Nang gabing iyon, habang natutulog si Lito sa ibabaw ng isang lumang banig, dahan-dahang humiga si Marikit sa tabi nito. Nagsimula siyang humuni ng isang malungkot na hele, isang himig na itinuro sa kanya ng kanyang ina. Ang tunog ng mga kuliglig sa labas at ang mahinang pagaspas ng mga dahon sa hangin ang nagsilbing musika sa kanyang pag-iisa. Sa bawat haplos niya sa likod ni Lito, tila ipinapangako niya sa bata at sa sarili niya, darating ang araw, anak. Pabawiin natin ang lahat. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang nagbago nang marinig niya ang mahinang katok sa kanilang pinto. Si Alon yon, may hawak na isang sobreng kulay kape. Ang kanyang muka ay seryoso, tila may dalang balitang magpapabago sa ihip ng tadhana. Mare, may dumating na liham para sa'yo. Galing ito sa isang law firm sa Makati. Hinahanap nila si Marikit de la Cruz, bulong ni Alon. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Marikit. Ang pangalang matagal na niyang ibinaon sa limot ay muling binuhay ng isang pirasong papel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inaabot ang sobre. Ang amoy ng papel ay tila amoy ng isang pintong nagbubukas patungo sa isang mundong akala niya ay tuluyan ng nagsara para sa kanya. Sino ang nakatuklas sa kanya? Ito ba ay simula ng kanyang kaligtasan? O ito ang hudyat na natagpuan na siya ng mga halimaw na nais siyang lamunin? Ang tanging naririnig na lamang ni Marikit ay ang malakas na pintig ng kanyang puso, na tila isang tambol na nagbabadya ng isang paparating na digmaan. Ang korona na akala ko ay gawa sa tinik, ay gawa pala sa ginto. Ngunit punong-puno ito ng luha ng aking ama na hindi ko man lamang nayakap bago siya pumanaw. Nanginginig ang mga daliri ni Marikit habang binubuksan ang sobre. Ang papel sa loob ay napakaputi, napakalinis, at napakamahal. Isang malupit na kaibahan sa kanyang mga kamay na may mansa pa ng ulam at uling mula sa pagluluto. Sa loob ng 5 taon, ang tanghing dokumentong hawak niya ay ang birth certificate ni Lito na may bakas ng kanyang mga luha. Ngunit ang dokumentong ito ay iba.
Ito ay may tatak ng Villaraza at Associates, isa sa pinakamalaking law firm sa bansa. Basahin mo, Mari. Huwag kang matakot sa katotohanan. Ang mahinang udyok ni Alon habang nakatingin sa kanya ng may malalim na malasakit. Habang binabasa ni Marikit ang bawat salita, tila may isang malakas na agos ng tubig na tumatama sa kanyang dibdib. Ang kanyang ama, si Don Teodoro de la Cruz, ang haring nagpapatakbo ng Millionaire Group, ay pumanaw na 6 na buwan na ang nakalilipas. At sa huling testamento nito, isa lamang ang pangalang nakasulat bilang nag-iisang tagapagmana ng lahat ng kanyang ari-arian, lupain, at kapangyarihan. Si Marikit de la Cruz. Napaupo si Marikit sa lumang kawayang silya. Ang kanyang paningin ay nagdilim sa tindi ng emosyong bumubuhos sa kanyang puso. Akala ko itinakwil na niya ako, Doktor. Nung pinili ko si Dario, sinabi ni Papa na wala na akong babalikan. Napatay na ako sa kanya. Ngunit hindi kanya nakalimutan, ani Alon. Ang kanyang boses ay tila isang angklas sa gitna ng bagyong nararamdaman ni Marikit. Ang pag-ibig ng isang magulang ay hindi natatapos sa isang galit na salita. Hinanap ka niya, Marie. Hanggang sa huling sandali ng buhay niya, ikaw ang hinahanap niya. Ngunit ang mas masakit na bahagi ng liham ay ang ulat ng mga abogado tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng kumpanya. Si Dario, ang lalaking nagdulak sa kanya sa kamatayan, ay kasalukuyang nakaupo bilang acting CEO, gamit ang isang peking death certificate ni Marikit. Ninanahaw nito ang pondo ng kumpanya upang tustusan ang marangyang buhay nila ni Veronica. Ang bawat sentimong dapat ay para sa kinabukasan ni Lito ay ginagamit ng mga halimaw na sumira sa kanyang buhay. Isang mainit na pakiramdam ang nagsimulang gumapang sa mga ugat ni Marikit. Hindi ito ang init ng lagnat, kundi ang init ng isang apoy na matagal nang nabaon sa ilalim ng abo ng kanyang pagtitimpi. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno lamang ng lungkot, ngayon ay nagningas sa isang kakaibang liwanag. Ginamit nila ang pangalan ko, ang pagkamatay ko, para magnakaw? Bulong ni Marikit. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay naging malamig, kasing lamig ng asero. Anong balak mo, Mari? Tanong ni Alon. Dama ang pagbabago sa aura ng babaeng nasa harap niya. Tumingin si Marikit sa labas ng bintana, sa madilim na kalsada ng probinsya, na naging kanlungan niya sa loob ng 5 taon. 5 taon akong naging bulag, pipi at bingi, Doktor. Hinayaan ko silang maniwala na nagtagumpay sila. Pero ang koronang ito na iniwan ni Papa, hindi ko ito hahayaang mapunta sa mga kamay na may bahid ng aking dugo. Tumayo siya ng tuwid. Ang kanyang likod na dati ay tila kuba sa bigat ng mga labada ay biglang naging matikas. Sa mga sandaling iyon, ang kawawang tinderang si Mari ay unti-unting naglalaho at ang tunay na tagapagmana ng korona ay muling nagsisimulang mabuo. Babalik ako sa Manila, Doktor. Pero hindi bilang ang Marikit na maari nilang saktan muli, deklara niya. Ang bawat salita ay pila isang panata na nakaukit sa hangin. Babalik ako bilang ang kanilang pinakamalalang bangungot. Babawiin ko ang lahat ng sa akin hanggang sa huling sentimo ng dangal na ninakaw nila. Humarap siya kay Alon. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at pasasalamat. Sasamahan mo ba ako? Isang matipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alon. Hanggang sa dulo, Mari, pangako yan. Ngunit sa likod ng kanyang determinasyon, isang takot ang nananatili sa puso ni Marikit. Paano niya itatago ang katotohanan sa kanyang anak? At paano niya haharapin ang mga taong minsang naging mundo niya, ngunit ngayon ay naging mitsa ng kanyang impyerno? Ang tanging naririnig sa loob ng maliit na dampa ay ang mahinang paghinga ni Lito sa kanyang pagtulog. Habang sa labas, ang hangin ay nagsisimulang umihip ng malakas, tila nagbabadya ng isang paparating na pagbabago. Nayayanig sa pundasyon ng mga taong nakalimot na ang katarungan ay hindi natutulog. Patay na si Marikit. Ibinurol ko na siya sa gitna ng putikan at ulan.
kasama ng lahat ng luhang inubos ko para sa mga taong walang puso. Ang babaeng haharap sa kanila ngayon ay hindi na ang basahang maaari nilang tapakan, kundi ang aserong hinulma sa apoy ng kanilang kataksilan. Ang bawat hibla ng kanyang mahabang buhok na bumabagsak sa sahig ay tila mga bahagi ng kanyang lumang pagkatao na tuluyan ang pinuputol. Pinanood ni Marikit sa salamin ang bawat kumpas ng gunting. Wala siyang naramdamang panghihinayang. Sa bawat paglagas ng buhok, tila gumagaan ang kanyang pakiramdam, ngunit kasabay nito ay ang pagtigas ng kanyang mga mata. Ang dating malamlam na tingin na puno ng takot ay napalitan ng isang matalas na titig na tila kayang sumugat sa sinumang susubok na humadlang sa kanya. Sa ilalim ng gabay ng mga abogado ng kanyang ama at sa tulong ni Dr. Alon, nagsimula ang masakit at matagal na proseso ng pagbabago. Hindi lamang ito tungkol sa mamahaling damit o sa pag-aaral kung paano humawak ng baso ng alak. Ito ay ang pag-aaral kung paano itago ang bawat sakit sa likod ng isang meeting walang kahulugan. Natutunan niyang ituwid ang kanyang likod na tila ba ang bigat ng nakaraan ay hindi na nakapatong sa kanyang mga balikat. Natutunan niyang magsalita sa paraang. Ang bawat salita ay may timbang ng kapangyarihan. Malayo sa pabulong na boses ng tinderang, laging humihingi ng paumanhin. Kailangan mong tandaan, Maria Victoria, ang tawag sa kanya ng matandang abogado habang naglalakad sila sa loob ng isang pribadong silid. Hindi ka na ang biktima. Ikaw na ang nagmamay-ari ng bawat pader na kinatatayuan mo ngayon. Ang Millionaire Group ay sayo, at ang bawat taong naroon ay kailangang yumukod sa harap mo. Maria Victoria. Ang pangalang iyon ay tila isang baluti na isinuot niya upang protektahan ang natitirang bahagi ng kanyang pusong marupok. Sa tuwing maririnig niya ang pangalang iyon, naalala niya ang tagumpay na kailangan niyang makamit para sa kanyang anak. Ngunit ang pinakamahirap na bahagi ng kanyang pagbabago ay ang gabi, bago ang kanyang pag-alis patungong Maynila. Nakatayo si Alon sa may bintana, pinapanood ang dilim ng gabi, habang si Marikit, na yon ay si Maria Victoria, ay nakasuot ng isang simpleng asul na bestida. Nayakap ang kanyang katawan ng may dignidad. Mukhang handa ka na, bulong ni Alon. May bahid ng lungkot sa kanyang boses na hindi niya magawang itago. Ang babaeng nasa harap ko ngayon, tila hindi na ang babaeng binuhat ko mula sa baha, 5 taon na ang nakalilipas. Lumapit si Maria Victoria sa kanya. Sa kabila ng lahat ng kanyang pagsasanay na maging matigas, ang haplos ng kamay ni Alon sa kanyang balikat ay nagpadama sa kanya ng isang uri ng kapayapaan na tanging ang lalaking ito lamang ang makakapagbigay. Salamat, Alon. Kung hindi dahil sa iyo, wala nang Maria Victoria na tatayo ngayon. Utang ko sa iyo ang bawat hiningang gagamitin ko para makuha ang hustisya, wika niya. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, at sa sandaling iyon, ang katahimikan ng gabi ay napuno ng mga salitang hindi nila kayang bigkasin. Isang pasasalamat, isang pangako, at marahil, isang uri ng pag-ibig na natatakot pang pangalanan. Kinabukasan, ang pamamaalam kay Lito ang tila kumuha sa lahat ng kanyang natitirang lakas. Pinagmasdan niya ang kanyang anak na mahimbing na natutulog. Hindi niya magawang gisingin ang bata dahil alam niyang ang bawat iyak nito ay magpapahina sa kanyang determinasyon. Iniwan niya ang isang maliit na krus sa tabi ng una ng anak, isang simbolo ng kanyang gabay at panalangin. Para sa iyo ito, anak. Babalik si nanay na wala ng kinatatakutan. Bulong niya bago tuluyang lumabas ng pinto. Ang paglalakbay patungong Maynila ay tila isang pagtawid sa pagitan ng dalawang mundo. Habang ang sasakyan ay papalapit sa naglalakihang gusali ng Makati, naramdaman ni Maria Victoria ang pagbilis ng pintig ng kanyang puso. Ang bawat ilaw ng lungsod ay tila mga matang nanonood sa kanyang muling pagbabalik. Tumigil ang sasakyan sa harap ng isang matayog na gusali ng Millionaire Group. Ang marmol na sahig ay kumikislap sa ilalim ng mga malalaking chandelier. Ang bawat paghakbang ng kanyang matitulis na sapatos ay lumilika ng isang matatag,
at paulit-ulit na tunog na tila isang babala sa lahat ng naroon. Humarap siya sa malaking salamin sa lobby. Nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng itim na suit, maikli ang buhok, at may mga matang tilagawa sa yelo. Wala nang bakas ng putik. Wala nang bakas ng takot. Habang naglalakad siya patungo sa elevator, nakita niya sa di kalayuan ang isang pamilya na anino. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling barong, tumatawa habang kausap ang mga empleyado. Si Dario. Sa tabi nito ay isang babaeng nakasuot ng makinang na sutla, ang kanyang tawa ay kasing talim ng baso. Si Veronica. Tila tumigil ang mundo ni Maria Victoria. Ang puot na pilit niyang ikinulong sa loob ng 5 taon ay tila isang bulkang handang sumabog. Ang kanyang mga kamao ay nagdaop, ang kanyang kuko ay bumaon sa kanyang balat, hanggang sa makaramdam siya ng sakit. Bumukas ang pinto ng elevator. Pumasok siya at dahan-dahang humarap sa labas. Bago tuluyang magsara ang pinto, nagtagpo ang kanilang mga paningin ni Dario mula sa malayo. Hindi siya nakilala nito, ngunit nakita ni Maria Victoria ang panandaliang paghinto ng lalaki, tila may isang malamig na hanging dumaan sa likuran nito. Magsisimula na tayo, Dario, bulong ni Maria Victoria sa gitna ng katahimikan ng elevator na pataas ng pataas. Handa ka na bang makilala ang asawang pinatay mo? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang pumasok sa opisina ko nang walang pasabi? Guard, paalisin ang babaeng ito! Ang boses ni Dario ay umalingaw-ngaw sa malawak na boardroom, puno ng pagmamataas at galit. Ngunit ang babaeng nakaupo sa dulo ng mahabang mesa, sa mismong upuan na dating pag-aari ng ama ni Marikit, ay hindi man lamang natinag. Dahan-dahang itinuwid ni Maria Victoria ang kanyang pagkakaupo, ang bawat galaw niya ay tila isang dula ng kapangyarihan at dignidad. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang mamahaling sunglasses. Sa pagtama ng kanyang mga mata sa mga mata ni Dario, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para sa lalaki. Ang baso ng tubig na hawak ni Dario ay bahagyang nanginig. Ang maliliit na alon sa loob nito ay nagpapakita ng kanyang biglang pagkabahala. Mr. Rivera, mukhang nakalimutan mo na kung sino ang tunay na may-ari ng bawat pader at bawat hibla ng carpet na tinatapakan mo. Ang boses ni Maria Victoria ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon ng silid. Hindi mo ba babatiin ang iyong bagong major investor? Napahawak si Dario sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga kuko ay tila gustong bumaon sa makinis na kahoy. Ang kanyang muka ay nawala ng kulay. Naging kasing puti ng papel. Marikit? Bulong niya. Ang boses ay tila isang hangin na nagmula sa isang libingan. Isang matamis, ngunit nakakangilong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maria Victoria. I'm sorry? Marikit? Is that the name of your late wife? I've heard she was a tragic woman. Poor thing. But my name is Maria Victoria. I represent the estate of the late Don Teodoro de la Cruz. Sa mga sandaling iyon, ang puso ni Maria Victoria ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Ang amoy ng pabango ni Dario, ang amoy na dati ay nagpapakalma sa kanya, ngayon ay tila laso na sumasakal sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung paano nito nagawang itulak siya sa hagdanan habang dala niya ang kanilang anak. Ngunit hindi. Hindi pa ito ang oras para sa ganoong uri ng komprontasyon. Impossible, sambit ni Dario, pilit na ibinabalik ang kanyang tapang. Kamuhang-kamuha mo siya, pero hindi. Patay na siya. Nakita ko ang bangkay niya. Nakita mo ba talaga, Mr. Rivera? O baka naman mas pinili mo lang paniwalaan ang gusto mong mangyari? Putol ni Maria Victoria. Ang bawat salita niya ay tila isang karayom na dahan-dahang itinutusok sa budhi ng lalaki. Bumukas ang pinto ng boardroom at pumasok si Veronica, nakasuot ng isang fitted na pulang damit na tila isang mansa ng dugo sa gitna ng silid.
Ang kanyang tawa ay agad na naputol nang makita ang babaeng nakaupo sa upuan ng CEO. Dario, who is she? At bakit siya nakaupo sa pwesto mo? Ang matinis na boses ni Veronica ay napuno ng selos at pagtataka. Tumingin si Maria Victoria kay Veronica. Ang babaeng ito ang dating tinatrato niyang kapatid. Ang babaeng kasabwat sa pagpapatumba sa kanya. Ah, the famous Veronica. I've seen your face in the gossip columns. Sinasabi nilang ikaw ang bagong reyna ng kumpanyang ito. Too bad, the kingdom is under new management. Tumayo si Maria Victoria. Ang kanyang tindig ay tila isang tore na hindi matitibag. Lumakad siya ng dahan-dahan patungo sa dalawa. Ang bawat tunog ng kanyang high heels sa marmol na sahig ay tila isang countdown sa paparating na sakuna. Huminto siya sa harap ni Dario, sapat na malapit upang maamoy ang takot na nagsisimulang lumabas sa mga purada nito. The audit report of the Millionaire Group is disgusting, Mr. Rivera. Ani Maria Victoria habang tinititigan ang mga mata ni Dario. Maraming nawawalang pondo. Maraming hindi maipaliwanag na gastos. It seems you've been treating this company like your personal piggy bank. Wala kang alam, Maria Victoria. Ako ang nagpatakbo nito sa loob ng 5 taon. Sigaw ni Dario. Pilit na ikinukubli ang nanginginig niyang boses. And you did a terrible job, sagot ni Maria Victoria nang walang pang-ingimi. Starting today, I will be monitoring every centavo. At huwag kayong mag-alala, makikita tayo ng mas madalas. After all, we have so much to catch up on. Hinarap niya si Veronica at hinawakan ang braso nito ng bahagya. Naramdaman ni Veronica ang lamig ng balat ni Maria Victoria. Isang lamig na tila nagmula sa kailaliman ng lupa. Ang ganda ng singsing mo, Veronica. It looks familiar. Parang sa isang patay na tao? Nanlaki ang mga mata ni Veronica at mabilis na itinago ang kanyang kamay sa likuan. Lumakad si Maria Victoria patungo sa pinto. Ngunit bago siya lumabas, nilingon niya ang 2 na tila mga estatwang naiwan sa gitna ng silid. Oh, bago ko malimutan, ayusin niyo ang inyong mga gamit. I don't like clutters in my office. Nang tuluyang magsara ang pinto, naramdaman ni Maria Victoria ang pangangatog ng kanyang mga tuhod. Napasandal siya sa pader ng hallway. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Ang imahe ni Dario na takot at ni Veronica na nalilito ay tila isang gamot na nagpapakaalma sa kanyang nagangalit na puso. Ngunit ang tanong na naiwan sa kanyang isipan ay tila isang aninong hindi siya tinatantanan. Hanggang kailan niya kayang panindigan ang pagpapanggap na ito bago siya tuluyang lamunin ng sarili niyang pot? At ano ang gagawin ni Dario kapag nalaman nitong ang babaeng kumuha ng kanyang kapangyarihan ay ang asawang matagal na niyang inakalang abo? Ano ito, Dario? Bakit may litrato ng babaeng yon sa loob ng pitaka mo? Akala ko ba ay tapos na? Akala ko ba ay ibinaon na natin siya sa limot kasama ng putik ng gabing yon? Ang boses ni Veronica ay matinis, kasing talim ng bubog na nagkalat sa sahig ng kanilang marangyang penthouse. Hawak niya ang pitaka ni Dario. Ang mga daliri niya ay nanghinginig sa galit, habang ipinapakita ang isang kupas na larawan ni Marikit. Ang Marikit na dati ay puno ng ngiti at liwanag. Sa tapat niya, nakatayo si Dario sa tabi ng bintana. Ang kanyang mga kamay ay nakapasok sa bulsa ng kanyang mamahaling pantalon. Hindi siya makatingin ng direkta kay Veronica. Ang bawat salita ng babae ay tila isang latigo na humahagupit sa kanyang natitirang katinuan. Ang penthouse na ito, na kailanman ay hindi nila pinang-arap na maabot, ay tila biglang lumiliit. Ang malamig na hangin galing sa aircon ay hindi sapat upang palamigin ang apoy ng pagdududa na unti-unti nang tumutupok sa kanilang dalawa. Isang alaala lang yon, Veronica. Wala lang yon. Ang mahinang sagot ni Dario. Ang boses ay tila pagod na pagod. Alaala o pagsisisi? Bulyaw ni Veronica. Isang malakas na hampas ng pitaka sa lamesa ang bumasag sa katahimikan. Simula nang dumating ang Maria Victoria na yan, naging mailap ka na.
Akala mo ba hindi ko napapansin ang paraan ng pagtingin mo sa kanya? Na tila nakakita ka ng multo? Dario, tandaan mo, pareho nating dinalumhati ang gabing yon. Pareho tayong may kasalanan. Habang nag-aaway ang dalawa, sa kabilang bahagi ng lungsod, nakaupo si Maria Victoria sa loob ng kanyang madilim na opisina. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa screen ng kanyang laptop na nagpapakita ng mga live feed mula sa mga hidden camera na palihim niyang ipinalagay sa opisina ni Dario. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang pinapanood ang pagkakagulo ng dalawang taong sumira sa kanya. Ito ang lason na dahan-dahan niyang ipinapatikim sa kanila. Hindi lason na nakakamatay sa isang inuman, kundi lason ng pagdududa na unti-unting sisira sa kanilang tiwala sa isa't isa. Kinabukasan, nagpadala si Maria Victoria ng isang malaking buke ng mga bulaklak ng sampagita sa opisina ni Dario. Ang bango ng sampagita ay humahalimuyak sa buong silid. Ang paboritong bulaklak ni Marikit, ang bulaklak na laging inuuwi ni Dario noong bago pa lamang silang mag-asawa. Sa loob ng buke ay may isang card na walang nakasulat na pangalan, tanging isang maikling mensahe. Ang mga patay ay hindi nananatiling nakabaon. Nang makita yun ni Dario, tila tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Ang bango ng bulaklak na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan na yon ay tila amoy ng isang punerarya. Eksaktong pumasok si Veronica sa opisina at nakita ang mga bulaklak. Ang kanyang mukha ay agad na namula sa selos. Sino ang nagpadala niyan? Kay Maria Victoria ba galing yan? Dario, sabihin mo ang totoo. Hindi ko alam, itapon mo yan, sigaw ni Dario. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakako sa mga bulaklak. Tila ba may isang tinig na bumubulong sa kanya mula sa mga talulot niyon? Sa hapon ng araw na iyon, nagpatawag si Maria Victoria ng isang biglaang pulong. Pagpasok ni Dario at Veronica sa boardroom, nakita nila si Maria Victoria na seryosong nakatingin sa mga dokumento. May isang maliit na florera ng sampagita rin sa tapat ng kanyang upuan. Good afternoon, ang bati ni Maria Victoria. Ang boses ay kasing linis ng kristal. Mr. Rivera, may mga discrepancy akong nakita sa mga accounts mo sa Cayman Islands. It seems there's a large amount of money being transferred to a private account under a name I don't recognize. Tumingin si Veronica kay Dario. Ang kanyang mga mata ay puno ng katanungan at galit. Account? Dario, wala kang sinasabi sa akin tungkol sa account sa ibang bansa. Para saan yan? Wala iyan, Veronica. Maria Victoria, nagkakamali ka ng binabasa. Ang depensa ni Dario. Ang pawis ay nagsisimulang gumulong sa kanyang no. Really? Because according to this, the account was opened exactly 5 years ago, just days after your wife disappeared. Patuloy ni Maria Victoria. Ang bawat salita ay may timbang ng isang hatol. Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay naging kasing bigat ng tingga. Ang paghinga ni Veronica ay naging mabilis. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang bag. Ang pagdududa na itinanim ni Maria Victoria ay nagsisimula ng magkaroon ng malalim na ugat. Iniisip na ni Veronica na baka niloloko siya ni Dario, na baka may balak itong takasan siya kasama ang lahat ng pera. I think we should adjourn for today, ani Maria Victoria, habang dahan-dahang itinitiklop ang mga papeles. Ayusin mo ang mga paliwanag mo, Mr. Rivera. At ikaw naman, Veronica. Baka gusto mong busisiin ng mabuti kung sino talaga ang pinagkakatiwalaan mo. Habang papalabas ang dalawa, sadyang binagsak ni Maria Victoria ang kanyang ballpen. Sa pagyuko niya para kunin ito, ang kanyang buhok ay bahagyang tumabi, sapat na upang makita ni Dario ang isang maliit na peklat sa likod ng kanyang tainga. Isang peklat na nakuha ni Marikit noong bata pa siya. Napatigil si Dario sa paglakad. Ang kanyang mga tuhod ay nangatog. Marikit! Ang pabulong niyang tawag. Halos hindi marinig. Nilingon siya ni Maria Victoria. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong emosyon. May sinasabi ka, Mr. Rivera? Wala.
sagot ni Dario, at mabilis na hinila si Veronica palabas. Pagalis nila, napaupo si Maria Victoria sa kanyang upuan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig din, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding adrenaline ng paghihigante. Ang lason ay kumakalat na. Ang kuta ni Dario at Veronica ay nagsisimula ng magkaroon ng mga lamat. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, isang pangalan ang dumaan sa kanyang isip. Lito, ang kanyang anak. Ang tanging dahilan kung bakit siya nananatiling matatag sa gitna ng maruming mundong ito. Biglang tumunog ang kanyang telpono. Isang hindi kilalang numero. Pagkasagot niya, isang boses ng bata ang narinig niya sa kabilang linya, umiiyak. Nay! Nanay! Nasaan ka po? May mga taong kumuha sa akin. Tila tumigil ang mundo ni Maria Victoria. Ang bawat hebla ng kanyang lakas ay biglang naglaho. Napalitan ng isang matinding takot na hindi niya kailanman naramdaman. Sino ang nakatuklas kay Lito? Ito ba ang ganti ni Dario? O may iba pang manlalaro sa madilim na paligsahang ito? Hindi mo ba ako kilala? Ako ang kaisa-isang reyna ng pamilyang ito. Huwag mo akong talikuran, Maria Victoria. Ang boses ni Doña Corazon ay nanginginig. Hindi na dahil sa otoridad, kundi dahil sa labis na desperasyon. Ang babaeng dati ay naglalakad na, tila hindi humahawak ang mga paa sa lupa. Ngayon ay nakatayo sa harap ng opisina ni Maria Victoria. Nakasandal sa isang baston na gawa sa murang kahoy. Ang kanyang marangyang terno ay kupas na, at ang mga alahas na dati ay bumibigat sa kanyang leeg at mga daliri ay wala na. Naisang lana ang lahat upang bayaran ang mga utang na iniwan ni Dario. Sa loob ng silid, dahan-dahang humarap si Maria Victoria. Pinanood niya ang pagbagsak ng balikat ng kanyang dating biyenan. Naalala niya ang bawat hapdi ng mga salitang ibinato sa kanya ng matandang ito noong siya pa ang kawawang marikit. Naalala niya ang gabing pinalaya siya nito sa gitna ng ulan dahil lamang sa nabasag niya ang isang mamahaling florera. Naalala niya ang bawat paghamak nito sa kanyang pagkatao na tila ba ang pagiging mahirap ay isang nakakahawang sakit. I'm sorry, Doña Corazon, but in this building, titles don't mean anything if you don't have the shares to back them up. Ang malamig na sagot ni Maria Victoria. Walang bahid ng awa sa kanyang boses. Tanging ang tunog ng katarungang dahan-dahang dumarating. Lumapit ang matanda. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo na sa katandaan at pagod. Sinubukan niyang abutin ang kamay ni Maria Victoria, isang kilos na tila hihingi ng pagmamano, ang tradisyonal na paggalang ng mga Pilipino. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang nanginginig na mga daliri, mabilis na inilayo ni Maria Victoria ang kanyang kamay at kumuha ng isang pirasong tissue upang punasan ang kanyang mesa. Tila ba may dumi siyang iniwasan. Ang katahimikan ay naging kasing talim ng isang kutsilyo. Ang pagtanggi ni Maria Victoria na magbigay galang ay ang pinakamabigat na sampal sa dangal ni Doña Corazon. Bakit ka naging ganyan katuso? Hikbi ng matanda. Ang aking anak, si Dario, sinasabi niyang ikaw ang sumisira sa aming buhay. Na ikaw ang kumuha ng lahat ng aming pag-aari. Ang inyong buhay ay sinira ng sarili ninyong kasakiman, madam. Wika ni Maria Victoria habang dahan-dahang nauupo. At tungkol kay Dario, alam niyo ba kung nasaan siya ngayon? Habang kayo ay narito at nagmamakaawa para sa inyong gamot, ang inyong mahal na anak ay nasa isang mamahaling bar kasama si Veronica. Nilulustay ang huling sentimong natitira sa inyong pangalan. Nanlaki ang mga mata ni Doña Corazon. Ang katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa anumang sakit ng katawan. Ang anak na kanyang pinalaki sa luho at itinuro na maging mapagmataas ay siya ring unang tumalikod sa kanya sa oras ng kagipitan. Hindi magagawa ni Dario iyon. Pabulong na tanggi ng matanda. Ngunit ang kanyang mga luhang pumapatak sa sahig ay nagsasabing, alam niya ang katotohanan. Nakakalungkot, diba? Pagpapatuloy ni Maria Victoria, ang kanyang boses ay tila isang malambot na kumpas na musika sa gitna ng pighati.
Ang pamilyang binuo ninyo sa kasinungalingan ay gumuhuna. At ang anak ninyo, hindi niya kayo mahal. Ginamit lang niya ang inyong pangalan. At ngayon na may sakit kayo, kayo ay naging pabigat na lamang sa kanya. Inilabas ni Maria Victoria ang isang maliit na sobre mula sa kanyang drawer at inilapag ito sa mesa. Narito ang sapat na halaga para sa inyong operasyon sa puso, ngunit sa isang kondisyon. Tumingala ang matanda, may pag-asa sa kanyang mga mata. Ano iyon? Kahit ano, Maria Victoria, gusto kong sabihin niyo kay Dario na ang bawat pisong pambili ng inyong hininga ay galing sa babaeng itinuring ninyong basura. Ang bawat salita ni Maria Victoria ay parang lason na may kasamang gamot. Gusto kong malaman niya na ang buhay ng kanyang ina ay nasa kamay ko. Habang paalis si Doña Corazon, dala ang sobre at ang bigat ng kanyang kahihiyan, napasandal si Maria Victoria sa kanyang upuan. Ang bawat pagaspas ng kanyang kortina sa hangin ay tila bumubulong ng tagumpay. Ngunit ang kanyang puso ay nananatiling mabigat. Ang paghihiganti ay matamis, ngunit hindi nito kayang punan ang puwang ng 5 taong pang-ungulila sa kanyang anak. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina nang walang katok. Pumasok si Alon. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. Maria Victoria, nahanap ko na kung nasaan si Lito, ang mabilis na balita ni Alon. Ngunit hindi lang si Dario ang may hawak sa kanya. May kasabwat siyang hindi natin inaasahan. Tumayo si Maria Victoria. Ang bawat hibla ng kanyang pagiging ina ay biglang nag-alab. Sino? Ang taong akala mo ay kakampi mo sa loob ng kumpanyang ito, sagot ni Alon. Tila tumigil ang paghinga ni Maria Victoria. Ang bawat tao sa paligid niya ay tila naging mga anino ng pag-aalinlangan. Sino ang traidor sa gitna ng kanyang laban? At ligtas pa ba ang kanyang anak sa mga kamay ng mga halimaw na handang pumatay para sa kapangyarihan? Huwag mong kalimutan na bago ka naging Maria Victoria, ikaw muna ang babaeng hiningahan ko ng buhay sa ilalim ng ulan. Hindi kita iniligtas noon, para lamang hayaang lamunin ng dilim ngayon. Ang boses na iyon ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng nagyelong gabi. Napaangat ang tingin ni Maria Victoria mula sa kanyang mga papeles. Doon, sa may pintuan ng kanyang opisina, nakatayo si Alon. Wala siyang suot na puting gown ng doktor. Nakasuot siya ng simpleng itim na jacket. Ang kanyang buhok ay bahagyang gulo dahil sa hangin sa labas. At ang kanyang mga mata ay pagod, ngunit puno ng determinasyon. Sa mga sandaling iyon, ang maskara ng pagiging matapang na CEO na si Maria Victoria ay biglang nagkaroon ng lamat. Ang kanyang mga kamay na kanina lang ay mahigpit na nakakuyom dahil sa banta sa buhay ni Lito ay nagsimulang manginig. Tumayo siya, ngunit ang kanyang mga tuhod ay tila nawalan ng lakas. Dahilan upang mapahawak siya sa gilid ng kanyang mesa. Mabilis na lumapit si Alon. Sa isang iglap, naramdaman ni Maria Victoria ang mga pamilyar na kamay na sumalo sa kanyang siko. Ang init ng balat nito ay tila isang kuryenteng nagbabalik sa kanyang katinuan. Ang bango ni Alon, amoy ng malinis na sabon at gamot, ay sapat na upang pakalmahin ang nagwawalang bagyo sa kanyang dibdib. Alon, bakit ka narito? Paano si Lito? Ang pabulong na tanong ni Maria Victoria. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at pag-asa. Ligtas ang anak natin. Inilipat ko na siya sa isang mas ligtas na lugar na hindi alam ni Dario o kahit ng mga tauhan niya. Sagot ni Alon. Dahan-dahan niyang iniyangat ang kamay at hinaplos ang pisngi ni Maria Victoria. Ang kanyang hinlalaki ay banayad na dumaan sa ilalim ng mga mata nito, tila pinupunasan ang mga luhang hindi pa man lamang bumabagsak. Hindi ako makakatagal sa probinsya habang alam kong mag-isa kang nakikipaglaban dito sa Manila. I cannot heal others if the woman who owns my heart is breaking into pieces. Ang nabuo sa gitna ng malamlam na ilaw ng opisina. Inayos ni Alon ang isang takas na hibla ng buhok ni Maria Victoria. Isinuksok ito sa likod ng kanyang tainga nang may matinding pag-iingat, na tila ba ang babaeng nga sa harap niya
ay isang mamahaling kristal na madaling mabasag. Sa loob ng 5 taon, palihim silang nagmamahalan sa katahimikan ng probinsya. Ngunit, dito sa gitna ng magulong lungsod, ang bawat haplos ay tila may dalang panganib at tamis. Kailangan nating mag-ingat, Alon, bulong ni Maria Victoria, ngunit hindi siya lumayo. Sa halip, isinandal niya ang kanyang no sa balikat ng lalaki, hinahayaan ang kanyang sarili na huminga ng malalim. Dario is becoming desperate. Kapag nalaman niyang ikaw ang nagtago sa akin noon, hindi siya magdadalawang isip na saktan ka. Hayaan mo siyang subukan, ang matigas na sagot ni Alon. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ni Maria Victoria at pinilit itong tumingin sa kanya. Hindi na ako ang doktor na tinitignan lang ang mga sugat mo. Ngayon, ako ang magsisilbing kalasag mo. Maria Victoria man ang tawag nila sa iyo, para sa akin, ikaw pa rin ang aking marikit. Ang babaeng pinili kong protektahan habang buhay. Pagkalipas ng ilang oras, nagpasya silang lumabas para kumain sa isang maliit at tago na restaurant sa labas ng kumpanya. Gusto ni Alon na makalanghap ng sariwang hangin si Maria Victoria, malayo sa mga pader na tila sumasakal sa kanya. Sa loob ng restaurant, habang magkaharap sila at magkahawak ang kamay sa ilalim ng mesa, panandaliang nalimutan ni Maria Victoria ang kanyang paghihigante. Ang paraan ng pagtingin ni Alon sa kanya, puno ng pagsamba at pag-alaga, ay nagpadama sa kanya na siya ay isang babaeng karapat-dapat mahalin, hindi lamang isang kagamitan para sa hustisya. Ang kanilang pag-uusap ay puno ng kilig at mga pangarap tungkol sa bukas kung saan wala na silang kailangang itago. Ngunit ang kapayapaang yon ay biglang naputol. Sa kabilang bahagi ng kalsada, sa loob ng isang itim na sasakyan, may mga matang matagal nang nagmamasid. Si Dario. Hawak niya ang isang binocular at ang kanyang mga panga ay nagngangalit sa galit. Nakita niya ang paging-iti ni Maria Victoria. Ang ngiting matagal na niyang hindi nakikita. Ang ngiting tanging kay Marikit lamang niya nasilayan. Nakita niya ang paghaplos ni Alon sa kamay ng babae. So, ito pala ang dahilan kung bakit napakatapang mo, Maria Victoria? Bulong ni Dario sa dilim. Ang kanyang boses ay tila isang ahas na naglalabas ng lason. Isang hamak na doktor lang pala ang nagtatago sa likod ng iyong korona. Kinuha ni Dario ang kanyang telepono at may tinawagan. I want to know everything about that man. Alamin ninyo kung anong klinika ang pag-aari niya sa probinsya at ihanda ang mga tauhan. Kung ayaw ibigay sa akin ni Maria Victoria ang kumpanya sa mabuting paraan, dadaanin natin sa paraang siguradong ikalulugmok niya. Habang naglalakad pabalik sina Alon at Maria Victoria patungo sa parking lot, naramdaman ni Maria Victoria ang isang malamig na kilabot sa kanyang batok. Tumingin siya sa paligid, ngunit tanging ang mga anino ng mga puno at ang malayo na busina ng mga sasakyan ang kanyang narinig. May problema ba? Tanong ni Alon. Ramdam ang biglang paninigas ng kamay ni Maria Victoria. Tila may nanonood sa atin, Alon. Pabulong na sagot ni Maria Victoria. Bago pa man makasagot si Alon, isang mabilis na motorsiklo ang dumaan sa harap nila. At may itinapon na isang maliit na bagay sa paanan ni Maria Victoria. Isa itong sapatos ng bata. Ang sapatos na suot ni Lito nang huli na itong makita sa probinsya. Napasinghap si Maria Victoria at napaluhod. Hawak ang maliit na sapatos sa kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Alon, ang anak ko. Ang tanging lumabas sa kanyang mga labi bago ang isang malakas na tunog ng pagharurot ng sasakyan ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Sinong nagpadala ng sapatos? Akala ba ni Alon ay ligtas na si Lito? O sadyang mas mabilis ang mga halimaw kaysa sa kanilang mga plano? Akala mo ba ay matatago mo ang bunga ng iyong pagtataksil sa akin, Marikit? O Maria Victoria? O kung ano pa man ang gusto mong itawag sa sarili mo ngayon? Ang maliit na sapatos na yan ay paalala lamang na ang bawat hakbang mo ay may katumbas na buhay. Isang maling galaw, at ang anak mo ang magbabayad para sa lahat ng mga kasalanan mo. Ang boses ni Dario sa kabilang linya
ay parang kalawang na kumakapit sa pandinig ni Maria Victoria. Malamig, puno ng panunuya, at walang bakas ng pagkatao. Habang hawak ang maliit na sapatos ni Lito sa kanyang dibdib, naramdaman ni Maria Victoria ang pagguho ng kanyang mundo sa loob ng isang sandali. Ang bawat hibla ng kanyang lakas ay tila hinigop ng sahig, dahilan upang mapaluhod siya sa gitna ng parking lot. Ang lamig ng semento ay tumatagos sa kanyang mga tuhod, ngunit wala itong binatbat sa lamig na nararamdaman niya sa loob ng kanyang puso. Sa tabi niya, mabilis siyang binuhat ni Alon. Ang mga bisig nito ay tila isang matibay na kuta sa gitna ng digmaan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sapat ang yakap ni Alon upang itigil ang panghinginig ng kanyang mga kamay. Ang bawat patak ng ulan na nagsisimulang bumuhos ay tila mga karayong na tumutusok sa kanyang balat, nagpapaalala sa kanya ng gabing itinulak siya sa hagdanan. Huwag kang bibigay, Maria Victoria. Iyon ang gusto niyang mangyari, bulong ni Alon. Ang kanyang boses ay puno ng pagtitimpi at galit para kay Dario. Dahan-dahang tumayo si Maria Victoria. Sa kanyang mga mata, ang takot ay unti-unting napalitan ng isang mapanganib na uri ng katahimikan. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Ang kanyang panga ay nanigas. Kung digmaan ang gusto ni Dario, ibibigay niya ito. Ngunit sa pagkakataong ito, gagamitin niya ang tanging bagay na mas matalim kaysa sa anumang patalim, ang kasakiman ni Dario mismo. Kinabukasan, ang bawat sulok ng Millionaire Group ay nabalot ng isang kakaibang tensyon. Nagpatawag ng isang biglaang pulong si Maria Victoria. Pagpasok niya sa boardroom, nakita niya si Dario na nakaupo ng may kayabangan. Tila ba siya ang hari ng gusaling iyon? Sa tabi nito ay si Veronica, na abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling kwintas, walang kamalay-malay na ang bawat hiyas niyon ay hiram na oras lamang. Mr. Rivera, naging mabigat ang mga nakaraang araw para sa kumpanya. Simula ni Maria Victoria, ang kanyang boses ay kasing linis ng kristal. Walang bakas ng takot na naramdaman niya kagabi. Upang maisalba ang ating cash flow, kailangan natin ng isang malaking investment. At mayroon akong kontrata rito mula sa isang offshore funding group. Isang pautang na may napakababang interes, ngunit nangangailangan ng personal na garantiya. Inilapapin niya ang mga papeles sa harap ni Dario. Ito ang magliligtas sa iyong posisyon, Dario. Kapag pinirmahan mo ito, mawawala ang lahat ng iyong utang sa kumpanya at magkakaroon ka pa ng sapat na pondo para sa iyong mga susunod na proyekto. Nanlaki ang mga mata ni Dario sa tinde ng halagang nakasaad. Ang kanyang kasakiman ay tila isang gutom na hayop na biglang nagising. Hindi niya napansin ang maliliit na letra sa huling bahagi ng kontrata, ang fine print, na nagsasabing sa oras na pumalya ang kumpanya sa loob ng 30 araw, ang lahat ng kanyang personal na ari-arian, kabilang ang kanyang mga bahay, sasakyan, at maging ang mga alahas ni Veronica, ay otomatikong malilipat sa pangalan ng unknown creditor. Are you sure about this, Maria Victoria? Bakit mo ito ginagawa para sa akin? Tanong ni Dario. Ang kanyang boses ay may halong hinala, pero mas nangking hibabaw ang pananabik sa pera. Lumapit siya kay Dario at inayos ang kwelyo ng barong nito. Isang kilos na tila, isang mapagmahal na asawa. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig, gaya ng isang libingan. Dahil gusto kong makita kang nasa tuktok, Dario. Gusto kong makita mo ang lahat ng iyong pinaghirapan, bago mo ito tuluyang mawala. Nasilaw si Dario sa pangako ng yaman. Kinuha niya ang panulat at mabilis na nilagdaan ang kontrata. Hindi niya narinig ang mahinang pagtibok ng oras sa dingding na tila isang countdown sa kanyang sariling pagbagsak. Pagkatapos ay inabot niya ang kamay ni Veronica at ang dalawa ay nagpalitan ng ngiti ng tagumpay. Ngunit paglabas nila ng boardroom, ang kanilang masayang pag-uusap ay naputol nang makita nila ang mga tauhan ng bangko na nakatayo sa labas ng kanilang opisina. Mr. Rivera, we have a court order to freeze all your personal accounts.
We are also here to appraise the penthouse and all your vehicles as part of the collateral for your recent signatures. Ang malamig na pahayag ng sheriff. Nabitawan ni Veronica ang kanyang mamahaling designer bag. Ang mga gamit sa loob niyon ay nagkalat sa sahig na tila mga basura. Anong sinasabi niyo? Dario, anong ginawa mo? Hindi maaari. Katitira ko lang ng kontrata. Sigaw ni Dario. Ngunit nang tignan niya ang kopya ng dokumento, doon niya nakita ang katotohanan. Ang creditor na tinutukoy sa kontrata ay ang MV Holdings, isang kumpanyang pag-aari ni Maria Victoria. Mula sa dulo ng hallway, nakatayo si Maria Victoria kasama si Alon. Pinapanood niya ang pagkakagulo ng dalawa. Ang bawat pagsisigaw ni Veronica at ang bawat pagkataranta ni Dario ay tila isang musika sa kanyang pandinig. Ang kuta na itinayo nila sa ibabaw ng kanyang bangkay ay unti-unti nang gumuho. Wala na kayong matitirhan simula ngayong gabi. Ang mahinang anunsyo ni Maria Victoria habang papalapit sa kanila. Ang bawat sentimong ninakaw nyo, ang bawat gabing natulog kayo sa karangyaan, habang ang anak ko ay lumalaki sa hirap, lahat nyon ay may kabayaran na. Hayop ka, Marikit! Susugod sana si Dario, ngunit mabilis siyang hinarangan ni Alon. Huwag mong susubukang hawakan siya, ang banta ni Alon. Ang kanyang kamao ay nakakuyom, handang protektahan ang babaeng mahal niya. Napaupo si Veronica sa sahig, umiiyak at nagsusumamo, ngunit nilampasan lamang sila ni Maria Victoria. Sa bawat hakbang niya, tila gumaan ang kanyang pakiramdam, ngunit may isang malaking bahagi ng kanyang puso ang nananatiling balisa. Saan dinala ni Dario si Lito? Sa gitna ng kanilang pagkalugi? Magiging mas mapanganib ba ang halimaw na nasugatan? At sino ang misteryosong tao na tumatawa kay Dario tuwing hating gabi, ang taong tila nagmamanipula sa lahat mula sa anino? Ang tanging naiwan sa hallway ay ang tunog ng hikbi ni Veronica at ang nanggagalaiting hininga ni Dario. Habang sa labas, ang langit ay muling nandidilim, tila nagbabadya ng isang mas malaking unos na hindi pa nila nararanasan. Masarap pa ang pakiramdam ng manalo, Maria Victoria? Ngayong wala na akong kahit na isang kusing, wala na rin akong takot na mawalan ng anuman. Pero ikaw, meron kang isang kayamanan na hindi kayang protektahan ng lahat ng bilyon mo. Kumusta na kaya ang tulog ni Lito sa madilim na silid na ito? Ang boses ni Dario sa telpono ay tila isang malupit na halahak mula sa kailaliman ng lupa. Sa bawat salita nito, tila may isang malamig na kamay na sumasakal sa puso ni Maria Victoria. Nakatayo siya sa gitna ng kanyang marangyang opisina, kung saan ang bawat piraso ng muebles ay simbolo ng kanyang tagumpay. Ngunit sa mga sandaling ito, ang bawat gintong dekorasyon ay tila naging mga tinik na bumuon sa kanyang balat. Hawak pa rin niya sa kanyang kaliwang kamay ang maliit na sapatos ni Lito. Inilapit niya ito sa kanyang ilong, pilit na hinahanap ang amoy ng baby powder at gatas na laging nananatili sa kanyang anak. Ngunit ang tanging na amoy niya ay ang luma at mapait na amoy ng leather at ang malamig na simoy ng aircon. Ang kaibahang ito, sa pagitan ng init ng kanyang anak at ng lamig ng kanyang kapangyarihan, ay nagdulot ng isang matinding panginginig sa kanyang buong katawan. Hindi siya sumigaw. Ang kanyang lalamunan ay tila na puno ng mga bubog. Bawat lunok ay isang pagtitiis. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan, ngunit ang bawat kalamnan sa kanyang mukha ay nanginginig sa pigil na pighati. Dario, kapag may nangyaring masama sa anak ko, sisiguraduhin kong ang impyerno ay magiging paraiso kumpara sa gagawin ko sa iyo. Ang boses ni Maria Victoria ay pabulong lamang, kasing talim ng isang pang-ahit. Huwag ka nang magbanta, asawa ko, sagot ni Dario. Ang boses ay puno ng desperasyon ng isang taong wala nang natitira. Magkita tayo sa lumang bahay sa San Ildefonso. Doon kung saan mo ko piniling mahalin, at doon kung saan mo piniling mamatay. Mag-isa ka lang, isang maling galaw, at hindi mo na maririnig ang tawag ni Lito sa'yo. Naputol ang linya. Ang tanging naririnig na lamang ni Maria Victoria ay ang mahinang ugong ng kuryente sa silid, at ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso
na tila isang tambol na nagbabadya ng kamatayan. Bumukas ang pinto at pumasok si Alon. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng kanyang suot na kamiseta. Maria Victoria, nahanap ko ang mga tauhan ko sa safe house. Si Aling Tiago, ang kapitbahay nating pinagkakatiwalaan, siya ang nagturo kung nasaan si Lito. Tinakot ni Dario ang pamilya niya. I'm sorry. I'm so sorry. Hindi nagalit si Maria Victoria kay Alon. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ng doktor, ang kanilang mga daliri ay nagdaop. Isang pagpapakita ng magkasamang pagdurusa. Hindi mo kasalanan, Alon. Ang halimaw ay laging hahanap ng paraan upang gamitin ang kabutihan ng iba. Sasamahan kita, giit ni Alon. Hindi maaari. Alam ni Dario ang bawat galaw natin. Kailangan kong pumunta roon ng mag-isa upang masigurong ligtas si Lito, ani Maria Victoria habang kinukuha ang kanyang susi ng sasakyan. Ang paglalakbay patungo sa San Ildefonso ay tila isang paglalakbay pabalik sa nakaraan. Habang tinatahak ang madilim na kalsada, ang bawat puno at bawat poste ng ilaw na nadadaanan ay tila mga saksi sa kanyang mga pangarap na nauwi sa abo. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang windshield ay tila mga luha ng kanyang ama na nagpapaalala sa kanya ng bigat na kanyang korona nang makarating siya sa tapat ng gumuhong bahay. Ang bahay kung saan siya tinulak ni Dario 5 taon na ang nakalilipas. Naramdaman ni Maria Victoria ang isang matinding kilabot. Ang amoy ng sunog na kahoy at amag ay nananatili pa rin sa hangin. Tila ba ang panahon ay tumigil sa gabing iyon ng trahedya? Pumasok siya sa loob. Ang bawat paghakbang niya sa nabubulok na sahig ay lumilikha ng mga mahihinang tunog ng pag-aray ng kahoy. Sa gitna ng madilim na sala, nakita niya si Dario. Nakaupo ito sa isang lumang silya. Hawak ang isang baso ng alak. Ang muka ay tila isang maskara ng kabaliwan. Sa tabi nito ay si Veronica, na nakatali ang mga kamay at may busal sa bibig. Isang biktima rin ng sariling kasamaan ni Dario. Nasaan si Lito? Tanong ni Maria Victoria. Ang kanyang boses ay matatag sa kabila ng takot. Itinuro ni Dario ang isang maliit na silid sa gilid. Nandun siya, natutulog. Pero may isang bagay kang hindi alam, Maria Victoria. Tumayo si Dario at lumapit. Ang bawat hakbang nito ay tila isang banta. Inakala mo bang ang kumpanya lang ang kinuha ko sa'yo? Noong gabing yon, bago kita itulak, may isang lihim na itinago si Veronica sa atin. Tumingin si Maria Victoria kay Veronica na umiiyak at umiiling. Si Lito, hindi siya anak ng isang hamak na Maria Victoria o Marikit. Ang pabulong na revelasyon ni Dario ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng silid. At hindi rin ako ang ama niya. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Maria Victoria. Ang bawat alaala niya sa loob ng 5 taon ay tila biglang nabalutan ng isang makapal na ulap ng pagdududa. Sino ang tunay na ama ng kanyang anak? At anong uri ng laro ang nilaro ni Veronica sa kanyang likuran? Ang cliffhanger ay hindi lamang ang banta sa buhay ni Lito, kundi ang pagguho ng mismong pundasyon ng kanyang pagkatao. Anong ibig mong sabihin? Sigaw ni Maria Victoria. Ang kanyang boses ay napuno ng pighati at lito. Bago makasagot si Dario, isang malakas na tunog ng sirena ng pulis ang narinig mula sa malayo. Nanlaki ang mga mata ni Dario at kinuha ang isang sulo ng apoy na nakasandal sa pader. Sabi ko sa'yo, walang kasama. Na yung tinrider mo ako, sabay-sabay tayong matutupok sa bahay na ito. Ihinagis ni Dario ang sulo sa mga tuyong kurtina at sa isang iglap, ang apoy ay nagsimulang gumapang sa paligid nila, tila mga gutom na ahas na handang lumamon sa lahat ng katotohanan at kasalanan. Dito na magtatapos ang lahat, Maria Victoria. Wala ng kumpanya, wala ng anak, wala ng bukas. Kung hindi ako magiging masaya, sisiguraduhin kong wala ring matitirang kahit na anong abo ng nakaraan mo. Ang boses ni Dario ay umalingaw-ngaw sa gitna ng silid. Mas matalas pa sa tunog ng nababasag na salamin.
Ang sulo na itinapon niya ay mabilis na nagliyab, at ang mga dila ng apoy ay nagsimulang gumapang sa mga tuyong kortina, tila mga gutom na hayop na nagnanais lumamon ng buhay. Ang usok ay mabilis na kumalat, naging isang itim na kumot na sumasakal sa bawat hininga ni Maria Victoria. Sa gitna ng lumalaking apoy, nakita ni Maria Victoria ang isang maliit na laruang gawa sa kahoy na nakalapag sa tabi ng pinto ng silid kung nasaan si Lito. Isang maliit na kabayo na inukit ni Alon para sa bata. Ang inosenteng laruang iyon, na ngayon ay dahan-dahang dinidilaan ng init, ay tila isang kutsilyong humiwa sa puso ni Maria Victoria. Ang bawat pangarap niya para sa anak, ang bawat gabing hindi niya ito nayakap dahil sa paghahanap ng hustisya, ay tila naglalaho kasama ng usok. Naramdaman ni Maria Victoria ang matinding hapdi sa kanyang mga mata at lalamunan. Ang init ay tila isang baluti na pilit siyang iginigisa ng buhay. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig, hindi dahil sa takot sa apoy, kundi dahil sa posibilidad na hindi na niya marinig ang tawag ni Lito sa kanya. Ang kanyang buong pagkatao ay tila nadudurog, nagiging mga pira-pirasong alaala ng isang inang handang findan isuko ang lahat, maging ang sariling hininga para sa kanyang anak. Lito! Anak! Ang kanyang sigaw na halos hindi na lumabas dahil sa kapal ng usok. Hindi ka na maririnig ng anak mo! Halahak ni Dario habang ang anino niya ay sumasayaw sa pader kasabay ng mga apoy. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng kabaliwan. Wala nang bakas ng lalaking minahal ni Marikit noon. Biglang isang malakas na tunog ng pagbagsak ng pinto ang narinig mula sa kabilang bahagi ng bahay. Ang sikat ng liwanag mula sa labas ay pumasok, at isang anino ang mabilis na kumilos sa gitna ng kaguluhan. Si Alon. Ang kanyang mukha ay nakabalot ng basang tela, at ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng tapang na tanging pag-ibig lamang ang makakapagbigay. Maria Victoria! Kunin mo si Lito! Ako nang bahala rito! Sigaw ni Alon, habang pilit na humaharang sa pagitan ni Dario at ng silid ng bata. Hindi na nag-atubili si Maria Victoria. Gamit ang kanyang natitirang lakas, dinaluhong niya ang pinto ng maliit na silid. Ang init ng hawakan ng pinto ay nagdulot ng isang matinding paso sa kanyang palad. Ngunit hindi niya ito inanda. Sa loob, nakita niya si Lito na nakahandusay sa sahig, walang malay dahil sa usok. Diyos ko, huwag po! Bulong niya habang binuhat ang anak. Ang bigat ng bata ay tila walang saysay sa tinde ng adrenaline na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Niyakap niya si Lito ng mahigpit, pilit na ginagawang pananggalang ang kanyang sariling katawan laban sa mga bumabagsak na bahagi ng kisame. Sa labas ng silid, nagtagpo ang kamao ni Alon at ang galit ni Dario. Ang bawat pagtama, ang bawat pagkilos ay tila isang sayaw sa gitna ng impyerno. Ngunit sa isang pagkakataon, ang isang nasusulog na poste ay bumigay at bumagsak sa gitna nila, dahilan upang magkaroon ng pader ng apoy na naghihiwalay sa kanila. Alon! Lumabas na tayo! Sigaw ni Maria Victoria, habang pilit na inilalabas si Lito sa gitna ng naglalagablab na bahay. Nang makalabas sila sa bakuran, ang sariwang hangin ng gabi ay tila isang himala. Napaluhod si Maria Victoria sa damuhan, pilit na pinupukaw ang anak. Lito, gising anak, si nanay ito. Isang mahinang ubo ang lumabas sa bibig ng bata. Nang dahan-dahang imulak ni Lito ang kanyang mga mata at makita ang mukha ng kanyang ina, isang mahinang, "Nay," ang kanyang binigas bago muling pumikit dahil sa pagod. Nayakap ni Maria Victoria ang anak. Ang kanyang mga luha ay mabilis na dumadaloy, humahalo sa uling at dumi sa kanyang mukha. Sa likuran nila, ang lumang bahay sa San Ildefonso ay tuluyan ng nilamon ng apoy. Dala ang lahat ng lihim at pait ng nakaraan. Ngunit nasaan si Alon? At nasaan si Dario? Tumingin si Maria Victoria sa naglalagablab na gusali. Isang anino ang dahan-dahang lumabas mula sa uso, hinihila ang isang tao. Si Alon yon, duguan at puno ng sugat,
habang hila-hila si Veronica na halos wala na ring malay. Ngunit si Dario ay nanatili sa loob. Ang kanyang huling tawa ay tila maririnig pa rin sa gitna ng paglamon ng apoy sa mga huling poste ng bahay. Pinili niyang manatili sa kuta ng kanyang sariling kasamaan habang ang mga sirena ng bumbero at pulis ay papalapit. Napasandal si Maria Victoria kay Alon, hawak ang kanyang anak. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng mga salitang hindi na kailangang sabihin. Ang digmaan ay natapos na. Ngunit ang mga sugat sa kanilang puso ay tila mas malalim pa sa mga pasong natamo ng kanilang balat. Sino nga ba ang tunay na ama ni Lito? Ang tanong na iyon ay tila isang aninong hindi nawala kasama ng apoy. At ang huling tingin ni Veronica kay Maria Victoria, bago ito mawalan ng malay, ay may dalang isang babala. Ang katotohanan ay may mas malupit na paraan ng pagpapakita kaysa sa anumang liyab ng apoy. Paano haharapin ni Maria Victoria ang bukas kung ang bawat hininga niya ay may dalang bigat ng isang bagong lihim? Hindi mo na maitatago ang bawat patak ng lason sa likod ng iyong mga mamahaling hiyas, Veronica. Sapagkat ang dugong dumanak sa hagdanang iyon 5 taon na ang nakalilipas, ay hindi kailanman napatuyo ng panahon. Ang boses ni Maria Victoria ay umalingaw-ngaw sa gitna ng marangyang ballroom ng Grand Hotel, kasing talim ng kristal na chandelier na nakasabit sa itaas. Ang lahat ng usapan, ang tunog ng mga kubyerto sa pinggan, at ang mahinang musika ng biulin ay biglang tumigil. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang hatol. Ang mga mata ng mga pinakamayayaman at makapangyarihang tao sa Manila ay nakatuon sa isang babaeng nakasuot ng purong puting gown, isang imahe ng muling pagsilang na tila isang anghel na bumaba mula sa langit upang maghasik ng katotohanan. Sa harap niya, si Veronica ay nakatayo. Nanginginig ang mga kamay habang hawak ang isang baso ng champagne. Ang kanyang pulang gown, na dati ay simbolo ng kanyang tagumpay, ngayon ay tila isang mansa ng kahihiyan. Ang kanyang mukha, na pilit na tinakpan ng makapal na makeup upang itago ang mga bakas ng sunog mula sa San Ildefonso, ay biglang nawalan ng kulay. Sinungaling ka! Sino ka ba para sirain ang gabing ito? Ang sigaw ni Veronica, ngunit ang kanyang tinig ay nanginginig. Walang sapat na lakas upang labanan ang presensya ni Maria Victoria. Hindi niya tinaasan ang kanyang boses. Lumapit siya ng dahan-dahan. Ang bawat hakbang ng kanyang high heels sa marmol na sahig ay tila isang kumpas ng oras na paubos na para sa kanyang kaaway. Nang makarating siya sa harap ni Veronica, dinala niya ang kanyang kamay sa malaking screen na nasa likuran ng entablado. Gusto niyo bang makilala kung sino talaga ang babaeng itinatangi ninyo? Tanong ni Maria Victoria sa mga panauhin. Sa isang iglap, ang screen ay nagliwanag. Hindi ito nagpakita ng mga graph ng kumpanya o mga plano sa negosyo. Lumitaw ang isang madilim at malabong video mula sa isang lumang security camera. Ang video ng gabing itinulak si Mariket sa hagdanan. Maririnig ang boses ni Dario na nagpaplano ng lason. At ang tawa ni Veronica habang pinapanood ang duguang asawa sa sahig. Ang bawat salita ng kataksilan ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom, tila mga latigo na humahagupit sa pandinig ng lahat. Naramdaman ni Maria Victoria ang isang matinding panghihina sa loob ng kanyang dibdib. Ang bawat alaala ng sakit ay tila bumabalik ng sabay-sabay. Ang kanyang puso ay tila isang piraso ng baso na muling nababasag. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat pira-piraso ay nagiging sandata. Tumingin siya sa dulo ng silid at nakita si Alon. Ang matatag na tingin ng doktor ay nagsilbing kanyang balute, nagbibigay sa kanya ng lakas na huwag bumagsak sa harap ng lahat. Iyan ang katotohanang ibinaon ninyo sa limos, deklara ni Maria Victoria. Ang kanyang tinig ay puno ng otoridad. Ako ang asawang pinatay ninyo. Ako si Mariket. Isang malakas na pagsinghap ang nagmula sa mga panauhin. Ang mga bulong-bulungan ay nagsimulang kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Ang hiya!
Ang matinding kahihiyan na kinatatakutan ng bawat Pilipino ay tuluyan ng lumamon kay Veronica. Napaupo ang babae sa sahig. Ang kanyang baso ay nahulog at nabasag sa libu-libong piraso. Tila ang kanyang sariling buhay na hindi na kailanman mabubuo. Hindi maari. Hikbi ni Veronica habang ang mga flash ng camera mula sa mga reporter ay tila mga kidlat na tumatama sa kanyang mukha. Eksaktong bumukas ang malaking pinto ng ballroom at pumasok ang mga pulis. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa sahig ay nagbadya ng katapusan. Nilapitan nila si Veronica at kinabitan ng posas. Ang malamig na tunog ng asero ay tila isang musika sa pandinig ni Maria Victoria. Isang hudyat na ang 5 taon ng kanyang paghihintay ay natapos na. Ngunit bago tuluyang mailabas si Veronica, lumingon ito kay Maria Victoria nang may isang mapait na ngiti. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng lihim na kagalakan sa gitna ng kanyang pagkatalo. Akala mo ba ay nanalo ka na, Marikit? Bulong ni Veronica. Sapat na malapit upang marinig lamang ng babae. Nakuha mo ang kumpanya, nakuha mo ang hustisya, pero ang anak mo? Ang anak na akala mo ay sayo? Handa ka na bang malaman kung kaninong dugo talaga ang nananalaytay sa mga ugat ni Lito? Tila tumigil ang paghinga ni Maria Victoria. Ang bawat tagumpay na naramdaman niya kanina ay biglang naging abo. Ang cliffhanger ng katotohanan tungkol sa kanyang anak ay tila isang bagong lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang kaluluwa. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Maria Victoria. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Tumingin si Veronica kay Alon na papalapit sa kanila at pagkatapos ay tumawa ng mahina bago siya tuluyang hinila ng mga pulis palabas. Naiwan si Maria Victoria sa gitna ng marangyang silid, hawak ang kanyang dibdib. Ang bawat ilaw ng kamera at ang bawat bati ng tagumpay ay tila naging malayo at malabo. Ang tanging nanatili ay ang matinding kaba at ang tanong na tila isang aninong hindi siya tinatantanan. Sino nga ba ang tunay na ama ni Lito? At bakit tila may kinalaman ang taong pinagkakatiwalaan niya sa lahat ng ito? Ang reynang tulad mo, Veronica, ay hindi nababagay sa isang palasyong gawa sa kasinungalingan. Ngayon, ang tanging trono mo ay ang malamig na semento ng seldang ito, kung saan ang bawat patak ng tubig sa gripo ay tila tunog ng segundong binibilang mo sa dilim. Ang boses ni Maria Victoria ay kasing lamig ng hangin pumapasok sa loob ng visiting room ng piitan. Sa likod ng makapal na salamin, nakaupo si Veronica. Ang babaeng dati ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng ballroom. Ngayon ay tila isang aninong nalalanta. Ang kanyang buhok na dati ay laging maayos ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay malalim ang itim na palikid, bakas ng mga gabing walang tulog at punong-puno ng takot. Ang mamahaling bestida ay napalitan ng kulay kahel na uniforme, ang kulay ng kanyang tuluyang pagbagsak. Dahan-dahang inilapag ni Maria Victoria ang isang basong gatas sa ibabaw ng mesa. Ang puting likido ay tila isang malupit na paalala ng gabing nilason siya nito. Walang pang-ininig sa mga kamay ni Maria Victoria. Ang bawat galaw niya ay puno ng isang uri ng kapayapaan na tanging ang mga taong nakatawid na sa impyerno ang nakakaalam. Inumin mo, Veronica. Hindi yan lason. Ang mahinang sabi ni Maria Victoria. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kaaway. Ang lason na pumatay sa iyo ay ang sarili mong inggit. Sa bawat hiyas na ninakaw mo sa akin, sa bawat tawa niyo ni Dario habang duguang nakahandusay ako, doon mo unti-unting hinulma ang sarili mong kulungan. Nang pait at katarungan ang nabuo ng mapahagulgol si Veronica, ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakalmot sa salaming naghihiwalay sa kanila. Ang tunog ng kanyang mga kuko sa salamin ay tila isang mahinang pag-aray ng isang pusong nawala na ng lahat. Patawarin mo ako, Marikit. Please. Ayoko na rito. Ang pagsusumamo ni Veronica, ang kanyang Taglish na pananalita ay nahaluan ng matinding hikbi. I did it because I wanted to be like you. Gusto ko lang maranasan ang buhay na meron ka.
Bakit ba ang unfair ng mundo? Ikaw na ang maganda. Ikaw pa ang mayaman. Hindi ang mundo ang unfair, Veronica. Ikaw ang pumiling maging halimaw. Tugon ni Maria Victoria habang tumatayo. Nakuha ko na ang hustisya. Ang kumpanya ay nasa maayos na kamay at si Doña Corazon ay pinabayaan mo sa kalsada. Ngunit huwag kang mag-alala. Ako na ang nagpapakain sa kanya sa isang nursing home. Kahit papaano, tao pa rin akong tumitingin sa mga hayop na nanakit sa akin. Habang papalabas si Maria Victoria, naramdaman niya ang isang matinding gaan sa kanyang dibdib. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ng kulungan, ang bawat tunog ng malalaking pintong, bakal na nagsasara sa kanyang likuran, ay tila isang kumpas ng kalayaan. Ang pangalan ni Dario ay tila naging isang abo na lamang na tinangay ng hangin matapos ang sunog sa San Ildefonso. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, ang huling sinabi ni Veronica sa ballroom ay tila isang tinik na nananatili sa kanyang kaluluwa. Paglabas niya sa gat ng piitan, naroon si Alon. Nakatayo ito sa tabi ng sasakyan. Ang kanyang muka ay seryoso habang nakatingin sa malayo. Sa mga bisig nito ay mahimbing na natutulog si Lito. Ang bawat mahinang paghinga ng bata ay tila isang himig na nagpapabalik ng lakas ni Maria Victoria. Tapos na ang lahat, Alon, bulong ni Maria Victoria habang lumalapit sa lalaki. Isinandal niya ang kanyang ulo sa dibdib ni Alon, hinahayaan ang kanyang sarili na umiyak. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pagod na naipon sa loob ng 5 taon. Oo, Mariket, malaya na kayo ni Lito. Sagot ni Alon habang hinahaplos ang kanyang buhok. Ngunit bago sila pumasok sa sasakyan, isang matandang lalaki na nakasuot ng uniporme ng abogado ang lumapit sa kanila. Hawak nito ang isang lumang leather case na may tatak ng kumpanya ng ama ni Marikit. Miss Maria Victoria, may isa pa po akong kailangang ibigay sa inyo. Ito ay isang lihim na sulat mula sa inyong ama, si Don Teodoro. Ipinagbili niya na ibigay ito sa inyo kapag ang lahat ng mga taksil ay wala na sa inyong landas. Ang sabi ng abogado, ang boses ay puno ng pormalidad. Kinuha ni Maria Victoria ang sulat. Ang papel ay luma na at may amoy ng nakaraan. Habang binabasa niya ang unang linya, ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang paghinga ay tila tumigil. Anak, patawarin mo ako kung itinago ko ang katotohanan ito. Ang lalaking nagligtas sa iyo, si Dr. Alon, hindi siya nagkataon lamang na naroon sa gabing iyon. May dahilan kung bakit siya ang naging tagapagtanggol mo, at may kinalaman ito sa tunay na pagkatao ng batang daladala mo. Nabitawan ni Maria Victoria ang sulat. Tumingin siya kay Alon, na ngayon ay dahan-dahang umiiwas ng tingin. Ang cliffhanger ng lihim ni Alon at ang tunay na pinagmulan ni Lito ay tila isang bagong bagyo na paparating, mas malakas at mas mapanganib kaysa sa anumang pinagdaanan nila. Alon, anong ibig sabihin ito? Ang nanginginig na tanong ni Maria Victoria. Ang tanging naririnig na lamang ay ang mahinang pagaspas ng mga dahon sa hangin at ang mabilis na tibok ng puso ni Maria Victoria, habang si Alon ay dahan-dahang humarap sa kanya. Ang mga mata ay puno ng isang katotohanang hindi pa handang lumabas sa liwanag. Ang bawat dapit hapon ay hindi na hudyat ng pagtatapos ng liwanag, kundi isang pangako na ang bukas ay darating ng may kasamang kapayapaan na hindi na kayang itaboy ng anumang unos. Nakatayo si Maria Victoria sa dalampasigan ng kanilang munting probinsya, ang lugar kung saan siya unang binuhay ni Alon. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa pampang ay tila isang banayad na musika na nagpapatahimik sa mga natitirang ingay ng kanyang nakaraan. Wala na ang mamahaling itim na suit ng CEO. Suot niya ang isang malambot na puting bastida na sumasayaw kasabay ng ihip ng hangin. Ang kanyang maikling buhok ay bahagyang humahaba na, tila sumasabay sa paghilom ng kanyang kaluluwa. Dahan-dahang lumapit si Alon sa kanya. Sa loob ng ilang buwan, matapos ang pagbagsak ni Dario at Veronica, nanatili ang isang distansya sa pagitan nila.
dahil sa lihim na isiniwalat ang sulat ni Don Teodoro. Ngunit sa hapong ito, ang bawat hakbang ni Alon sa buhanginan ay may dalang katiyakan. Hindi mo pa rin binubuksan ang huling bahagi ng sulat, diba? Ang mahinang tanong ni Alon. Ang kanyang boses ay humahalo sa himig ng dagat. Tumingin si Maria Victoria sa kanya. Ang mga mata ay wala ng pait. Tanging pag-unawa na lamang. Alam ko na ang laman yun, Alon. Inamin na sa akin ng abogado ni Papa bago siya tuluyang magretiro. Pinadala ka ni Papa para bantayan ako dahil alam niyang hindi ako ligtas kay Dario. You were my silent guardian long before you became my savior. Ng pagtatapat ang nabuo sa ilalim ng nag-aagaw na kulay, kahel at lila ng langit. Hinawakan ni Alon ang magkabilang kamay ni Maria Victoria. Noong una, ginawa ko yon dahil sa utang na loob sa tatay mo. Pero noong gabing binuhat kita mula sa putikan, nung makita ko ang tapang mo para mabuhay ang anak mo, doon ko natutunan ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Lito may have Dario's blood, but he has my soul. At ikaw ang aking buong mundo. Isinandal ni Maria Victoria ang kanyang ulo sa balikat ni Alon. Ang bawat pangamba niya tungkol sa tunay na ama ni Lito ay naglaho na. Napagtanto niya na ang pamilya ay hindi lamang nabubuo sa pamamagitan ng dugo, kundi sa pamamagitan ng mga sakripisyo, pagpili at katapatan. Napatawad ko na sila, Alon, bulong ni Maria Victoria. Hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ako sa isang pusong walang daladalang puot. Ang hustisya ay naibigay na ng batas, at ang natitirang bahagi ay ipinaubaya ko na sa tadhana. Sa di kalayuan, narinig nila ang masayang tawag ni Lito habang naglalaro ito sa buhanginan kasama ang isang aso. Ang bata ay lumalaking puno ng sigla at pagmamahal, malayo sa madilim na anino ng kanyang tunay na pinagmulan. Sa bawat tawa ng bata, tila isang bagong pahina ng buhay ang nasusulat, isang pahinang puno ng pag-asa. Nay! Tay! Tignan niyo po ang nakita kong kabibe! Sigaw ni Lito habang tumatakbo patungo sa kanila. Sa pagtawag ni Lito kay Alon bilang tay, naramdaman ni Maria Victoria ang isang ganap na kagalakan na tila bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Ito ang kanyang muling pagsilang. Ang sugat sa hagdanan, ang apoy sa San Ildefonso, at ang lason ng pagtataksil ay naging mga bahagi na lamang ng isang kwento na mayroon ng masayang katapusan. Niyakap nilang tatlo ang isa't isa habang ang araw ay tuluyan ng lumulubog sa abot tanaw. Ang bawat haplos ng hangin ay tila isang basbas ng kapayapaan.